Sa maliit na lungsod sa Taytay, Rizal, may negosyong nagsisimula sa simpleng lata. Dito, bawat piraso ng bakal ay may kasamang pawis, pangarap at pag-asa. Ako si Ismael Adyaton. Ako ay 77 years old na. Ako yung overall o general manager. Ang MLQ, ang ibig sabihin ay ang M ay milk, ang L ay ligo, ang Q ay quartz. Ito yung sizes ng mga lata na ginagawa namin. Inumpisan ko to sa junk shop. Namimili kami ng naghahakot kami ng mga basura katulad ng lata, karton at iba pa mga scrap materials. May nag-alok sa akin na kaibigan na mayroon siyang mga makina. Kasi yung mga lata, yun yung kailangan na i-recycle namin. Malaki ang tulong nito sa pangkabuhayan namin dahil hindi lang sa amin personally, kung hindi sa environment, sa mga paligid, yung mga lata na hindi na pinakikinabangan, itinatapon na lang. So, binibili namin and then inaayos namin, rine-recycle yan, linilinis, tapos ginugupit doon sa tamang sukat ng mga kailangan naman ng mga bumibili ng lata sa amin. Ayon sa datos ng DENR, ang Pilipinas ay nakakaipon ng humigit kumulang 61,000 metriko toneladang solid waste bawat araw. At ayon naman sa ulat ng United Nations Environment Program, ang antas ng pagre-recycle sa Pilipinas ay nasa 23 hanggang 42% para sa mga plastic at 30 hanggang 70% naman para sa aluminyo o mga lata. Ngunit posibleng mas mataas pa ito dahil hindi nasasama sa bilang ang mga gawaing pagre-recycle ng informal sector, gaya na lamang ng mga tagapulot at junk shop. Isa na rito ang pagre-recycle sa latahan ni Ismael, isang simpleng kabuhayan na patunay kung paano nagiging bahagi ng sirkulo ng pagre-recycle ang bawat piraso ng lata, mula sa malinsagang basura hanggang sa panibago nitong anyo. Ang ML ko recycling to eh. Mga recycle na lata na ginagamit para sa pintura. Nagmimix ng pintura. Pinagmamalaki namin, kami nakakatulong sa environment. Dahil yung mga waste natin, sa halip na puro sa basura o itapon, napapakinabangan, maging useful sa mga tindahan ng mga pintura. At the same time, nakakatulong sa mga walang hanap buhay. Ito pong section na to, ang namin, tin can, balde namin. Kinukuha to sa mga supplier namin na galing sa Jollibee, galing sa kung saan mga food change. Dito nag-uumpisa, kasi ito importante ito eh. Ito yung mga bagay na ginagamit namin paloob. Bubuksan niya yan, gugupitin, pipit-pitin, may maghuhugas naman doon. Kamukha sinabi ko, wala rin sayang yan. Yung mga used oil na tingi-tingi, iipunin yan, tapos may bumibili rin sa amin. May bumibili rin dito. Kaya walang sayang. Yan, pagkagaling doon, ayan na, huhugasan niya na. May sabon yan, may sabon. Ano ba kadalasan mga dumi dyan, Nay? Ha? Anong kadalasan mga dumi? Mantika. Tsaka yung mga putik-putik sa labas. Pero ang pinakaloob niya, mantika lang ang yan. Ayun, pinipit-pit niya na. Ayun, pagkagupit niya, pipit-pitin. Yan ang washing. Pagkatapos niyan, patutuluin, ganun. Isasalansan niyang ganun para tumulo. Yan ang sinasabi kong stain remover. Yan ang brush niya. Pag ino niyan,
Di iikot yan. Gagamin yung lata. Paglabas, wala na yung pinakita ko sa yung kalawang. Ganun. Yan ang ano yun. Pagkatapos dito naman tayo sa loob. Di ba, binabagsakan niya yun, no? Ito lumalabas. Ito sinasabi ko, ito yung binagbagsakan niya, ito nasa gitna. Ito ngayon, yung ginagawa doon, ginagawang takip ng maliit. Ito naman, isasara doon sa lata para magkaroon ng kamukhang tinatanggal natin. Pero panibago na yung takip nun. Yan. Oo. Ito yung magiging takip ng yung bilog. Yung baldiro, maraming nagagawa. Takip na malaki, takip na maliit, bukilian. May mga nasusugatan naman ba? Meron. Kaya nga sabi ko dito, kahit mahusay ka, pag na-accident, lalo sa maliliit, yung ganyan bihira, magagalusan ka lang. Pero doon sa isinusubo mo, dahil maliligdag mo, daliri mo, ganun. Nakano mo? Ilan na nakutulan doon ng daliri. Yung ganito, may ano pa. Nakaganon pa ang kanyang bibig. Dadaan sa machine na yun para maunat ng ganito. Dahil kailangan magsakan ng ganoon. Kaya tinatawag namin pressing. Pressing. Kung makikita nyo to, di ba? Ayan, ito yung una, tapos ididikit lang siya dito. Dahil papatong. Oo, papatong lang siya dito. Tapos, yan, Pasalang dito, yan. Para ma-press. Para ma-press. Para maipit. Ang hamon namin dito pagka mahina ang aming deliveries. Yung kasi panahon ba nagbababagyo. Siyempre, mga tindahan ng pintura, walang masyadong benta ng mga pintura dahil hindi sila makakapagtrabaho. Ngayon, yung isa pang hamon sa amin, yung wala kaming makuha mga materyales na gagawin. Kung minsan, wala kaming nahahakot ng mga lata. Kung baka sa kinukulang kami sa supply. Kaya marami kaming kinakausap na yung mga gumagamit ng lata para makatulong din sa ano. Ibig sabihin, yung palabas, yung ibibenta, malaki, yung bumibili, pero yung input, kinukulang sa supply, materialis. Ang daming natulungan dito na mga walang hanap buhay. Ito sa isa sa ipinagmamalaki ko dahil na malaking tulong doon sa mga walang trabaho. Yung iba nag-a-apply talaga dahil sila walang trabaho, wala silang hanap buhay. So pag nalaman ko na interesado naman sila, yun, tinatanggap ko at tinuturuan ko. Isa si Josephine o mas kilala bilang Pen, ang kaagapay at empleyado sa MLQ. Ako po ay si Josephine Rapin, 53 years old. At ako ay isang tagahugas lang po ng lata. Wala pa noon, ito na po yung nakagisang kong hanap buhay sa lata nung ako'y bata pa. Ang trabaho ko po talaga is pakiyawan lang po ako. Maliit lang ang sahod, pero sapat naman po kahit maliit lang po yung sahod namin dito. Nung ako po ay nabalo, siyempre, wala ka ng kasama, kaya naman isa. Ang ganda ng plano nandiyan sa akin. Thank God ako kay Lord President. Diyan niya ako ng maging regular sa trabaho ko. Bale, ito na yung bumubuhay sa amin. Kasi sa ibang trabaho, kailangan tapos ka bago ka makapasok sa trabaho maganda. Pero dito, kahit na mahirap yung trabaho namin, masaya naman po kami. Baka daming? Masaya naman tayo, di ba? Masaya naman po kami. Basta natutulong-tulong. Kailangan namin tumulong. Tinutulungan kami ng may-ari. Tutulungan din namin ng may-ari. Para pare-parehas kami. Ay,
At saka kami kasi, natuturan mo kami kasi ng salita ng Diyos. Kaya kailangan sa amin, number 1 talaga sa amin. Talagang priority una talaga sa amin, si Lord. Kasi kung wala si Lord, wala sa amin. Kaya hindi namin ito pagmamay-ari. Si Lord lang talaga may-ari nito sa amin. Ang foundation ng MLQ ay yung pagiging totoong Christian. Natutunan mo ang patungkol sa Panginoon, patungkol sa Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ito yung pinaka-foundation ng MLQ. Kailangan mayroon kang relationship, ugnayan sa Diyos. Dahil wala na bang iba magsusupply sa iyo? Pangangailangan mo o mga customer mo, pinapanalangin mo yan. Sa bawat kumpol ng lata na kanilang pinupulot at nakokolekta, naroon ang kwento ng tiyaga, determinasyon at pagmamahal sa pamilya. Madumi o maalinsangan man sa paningin ang pagre-recycle ng lata, higit itong nakakatulong sa kapaligiran at sa kabuhayan. Dahil sa huli, ang tunay na halaga ng lata ay nasa mga kamay na marunong magpahalaga.